pumuntang isang bata sa bahay namin na sinabi niya sa akin na naipit daw yung paa ng anak ko. Tapos lumabas ang buto. Doon po ako ninervyos. Sinuot po yung paa sa gulong at naipit po yung kanyang paa. Kamusta na kaya ang mga naipit na bata? Updated ba kayo sa mga taong naipit sa mga nagbabagang balita? Ang mga bata namang ito, literal na naipit. Para sa mga may bulinggit sa bahay, hindi ba't nakakapraning na kahit anong ingat ang gawin natin, pwede pa rin mangyari ang anumang aksidente? Ang ilang segundo lang nating paglingat, pwedeng maging dahilan para mapahamak sila. Minsan talaga, papanervyusin tayo ng mga bata. Ang pinakamalikot sa mga anak ko yung panganay ko, si Jose. Lalaki siya yung dalawa babae. Ang lalaki, natural na malikot, lalo na pagka-toddler pa lamang. So, yun ang pinakamaraming aksidente at pinakamaraming tahi sa baba, sa ulo, at pinakamaraming dapa. Sir, may tanong ako sa inyo. May anak na po ba kayo? Meron po. Ilan po anak nyo? Isa lang po. Paano po pag naipit yung ulo sa motor o sa bisikleta? So, unang gagawin ko, tatawag ko ako ng yung enforcer. Then, pangalawa, so iano ko sa plate sa police. Para at least merong record bago ko itakbo sa ospital. Galing. Kaya mong alam, Kuya Kim. Dito sa Nueva Ecija, naipit ang paa ng 8 taong gulang na si Dino sa isang bisikleta. Hiniram lang daw niya ang bisikleta sa kanyang kalaro pero wala pala itong preno. Kaya ang ginamit niya para tumigil ito, ang kanyang paa. Naawa ako dahil naipit po sa bisikleta yung bata. Tinakbo ko po agad para po tanggalin yung pagkaipit ng paa sa bisikleta. Nilabagan po namin yung tornilyo ng gulong ng bike para po matanggal yung paa ng bata. Medyo hinatak po namin ng konti. Salamat na lang sa pagtutulungan ng mga tao sa paligid at natanggal din sa pagkakaipit ang paa ni Dino. Nung kung natanggal po namin yung paa ng bata, medyo tinanan po namin kung napilayan pero hindi naman po napilaya. Wala lang po nangyaring sugat sa bata. Okay naman po. Pero hindi pa yan ang happy ending para kay Dino. Dahil naawa po ako sa bata at nakikiangkas lang sa bike, ibinili ko po siya ng bagong bike. May happy ending din kaya naman para sa batang ito. Dito naman sa Marikina, nakuna ng pangalawang video ng 5 taong gulang na si Peter. Anong nangyari? Ako po pala si Erwin B. Santos at ako po yung nag-upload nag-viral po na video ng bata. Bali po namimingwit po ako noon. Then may mga tumawag po sa aking bata na, Kuya Tabs, si Peter Pan naipit. Nagmadali po ako punta dito sa may court kasi ang dami pong bata nagkakagulo. Hindi ko alam kung ano unahin ko, kung magsaway o ano. Pinipilit niya pong tinatanggal yung tuhod niya, mas lalo pong umiipit. Kasi po, wala pong siyang pagitan eh. Ang nanay naman ni Peter na si Jackie, nataranta rin daw sa sitwasyon. May pumuntang isang bata sa bahay namin. Sinabi niya sa akin na naipit daw yung paa ng anak ko. Tapos lumabas ang buto. Doon po ako ninervyos. Sa ganung sitwasyon, matatarantakak. Pero ang ending, fake news lang naman pala ito. Wala namang buto na lumabas, mga kapuso. O ingat-ingat tayo sa fake news, ha? Ang dami mong alam, Kuya Kim. Dali-dali ako pumunta dito sa court. Tumakbo ako ng mabilis para makita ko lang kung ligtas talaga yung anak ko. Naabutan ko na lang po, biglang yakap na sa akin ang aking anak. Sa sobrang takot. Bago pa man dumating si Jackie, natanggal na ni Tabs ang tuhod ni Peter mula sa pagkaipit sa poste. Sa tulong po ng ibang bata, natanggal po namin yung tuhod ng bata. Binigla po namin, sabay po inangat yung tuhod. Hindi naman po totally na-injured si Peter. So we need to use safety equipment para tanggalin yung nakaharang para makalusot yung bata. Huwag niyong papersahin yung part ng katawan kasi number 1, at that age habang bata siya, pag hindi pa siya umaabot ng 18 years old, immature pa yung buto natin and prone siya magkaroon ng mga bali sa buto or tinatawag na fracture. Number 2, at that age, hindi pa ganun katibay yung mga ligaments natin. So pwede tayong magkaroon ng ligamental injuries. Si Jackie may na-realize daw sa nangyari. Bilang isang magulang,
tignan natin yung mga anak natin kung saan nagpupunta para iwas disgrasya na lang. Kasi mahirap ang nasa huli ang pagsisisi natin kung anong mangyari sa ating mga anak. Minsan, kahit gaano natin bantayan o palalahanan ng mga bata, may ipit talaga sila sa sitwasyon na hindi natin inaasahan. At sa ganitong mga sandali, maganda pa rin na nariyan tayo. Laging to the rescue sa kanila.